Last week, isang hapon, bigla akong kinausap ni Hans. Bumaba kasi ako ng maaga, tapos tinutuloy ko yung work ko dun sa kitchen natin. And then sabi niya, Nung, mamayang gabi, ganitong oras, punta ka sa roof deck. Kasi nabalita, magkakaroon daw ng blood moon. Tignan mo yung blood moon, tapos picture ka. Ako naman, siyempre nag-work ako. So, oo lang ng oo, until such time, makalimutan ko siya. Tapos, kinabukasan ng madaling araw, habang naglalakad ako before work, kasi nag-exercise ako, doon na rin ako nakikinig ng worship songs. Bigla ako naalala, wait, sinabi ni Hans, blood moon? So, napascroll ako sa Facebook, nakita ko yung blood moon, and then ang throwback, yung prayer meeting topic natin, 10 to 15 years ago, when I was still in high school. So, para sa mga bago sa inyo, alam nyo ba na during those times, laging tinuturo sa atin ni Pastor Joe, yung about the second coming or huling panahon. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung siguro yung ilang points, ilan yung summary points patungkol sa ilang mga signs ng second coming. Hindi para manakot, pero kundi para magpaalala na darating talaga ang panahon na babalik si Lord. So ang ating challenge ngayon sa prayer meeting is huling panahon at ang ating tugon. Disclaimer, masyadong mahaba yung topic na to kung isa-isahin natin. So nilista lang natin yung mga main points and Bible verses, and then siguro if may tanong kayo, tanong nyo na lang si Pastor Nal. Okay? So, let's go. Unahin na natin yung mga general signs, no? Una, palatandaan sa langit. Sabi sa Lucas 21 verse 25, magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan at mga bituin. Sabi sa Joel 2 verse 31, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay magiging kulay dugo bago dumating at dakila at kakila-kilabot na araw ng Panginoon. Nasaan doon yung blood moon? Sabi doon, no? Ang buwan ay magiging kulay dugo. Alam nyo ba, 10 years ago, 15 years ago, high school nga ako, pinakita ni Papa yung unang beses ko makakita ng blood moon during the prayer meeting. And napakalaki niya. And then, sabi ko, wow, para siyang pang telenovela. So, doon pa man may blood moon na. Pero ang paalala ngayon, nasa Bible siya. Okay, next tayong sign. Mga general signs pa na pagbabalik ni Lord. Mateo 24 verse 7 to 8, sabi doon, magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. So, more than ever, siguro recently, sobrang parami na ng parami yung mga tagutom tsaka lindol. Yung tagutom, napaka-generic na nun. Pero focus tayo sa lindol. For example, last year lang, may magnitude 8.8 sa US. And then sa top 10, nandun din yung Philippines. Yung Davao. Diba? 7.4 magnitude. Tapos, hindi ko makakalimutan yung sa Cebu last year din. 6.9. Kasi marami akong mga katrabaho sa Cebu. And then, kung tama ko ng alala, within just a span of 1 week, grabe yung aftershocks and tuloy-tuloy yung lindol. Pero, nasulat na yun sa Bible. Magkakaroon ng iba't ibang lindol sa iba't ibang lugar bago ang huling panahon. Okay. Ano pa? Bago bumalik si Lord, kakalat ang ebanghelyo. Sabi sa Matthew 24 verse 14, ipapangaral sa buong mundo ang mabuting balita bilang patotoo sa lahat ng bansa at saka darating ang wakas. So may promise si Lord, bago daw dumating ang wakas, kakalat mo na ang Bible all over the world. And alam niyo ba na ngayon merong listed na 195 countries sa buong mundo, and almost all, in fact, 190 plus ng mga countries na to ay may access na sa Bible. Although itong 190 plus na to, hindi ito literal na na-translate yung language nila, yung Bible into their native language. Like for example, tayo, nakakaintindi tayo ng English. So kapag may English Bible tayo, kasama tayo doon. No? So 190 plus na. Technically, parang 4 o 5 country na lang paabot ng mabuting balita sa buong mundo. At saka darating ang wakas. Ano pa? Mga huwad na propeta. Sabi sa Matthew 24 verse 24, lilitaw ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta at gagawa ng mga himala upang iligaw ang mga tao. So, napakarami ng ganong scenario. Hindi na lang ako nag-name drop kasi naka-record tayo. Pero diba, marami nagsabi siya yung tagapagligtas, siya si Jesus. Pero noon pa man, sinabi na yun ng Panginoon. Now, tapos na tayo sa mga general signs na lagi namang nangyayari sa panahon. Ano pa yung mga palatandaan na babalik na ang Panginoon? Matthew 24, verse 6 to 7, sabi roon, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga usap-usapan tungkol sa digmaan. Maglalaban-laban ang mga bansa at mag-aaway-away ang mga kaharian. Sabi sa Zacchaeus 12, verse 3, gagawin kong mabigat na bato ang Jerusalem para sa lahat ng bansa.
And then awit 122 verse 6, ipanalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Maraming verses sa Bible na alam naman natin, Old Testament, umikot siya sa Israel, di ba? And then, ang daming prophecy about Israel, na bago daw bumalik ang Panginoon, magkakaroon ng digmaan, ng mga gera. And lagi dong, ang centerpiece doon, nation doon is Israel. Diba, recently lang, ang dami natin nakikita bombahan between US, Iran, and Israel. Sobrang dami. Actually, noon pa man, meron na. Pero ito siguro isa sa pinaka panahon na talagang nang-ilam na yung US. Yung US itself, wala naman siya talagang specific sa Bible. Pero it may trigger a start ng prophecy sa Bible. So ano ba yung mga nabanggit na bansa sa Bible? Sabi si Ezekiel 38 verse 5 to 6. Kasama nila ang Persia, Ethiopia at Put, Gomer at mga anak niya. Togarma sa mga bundok ng Hilaga. And then Ezekiel 38 verse 2 to 3, sabi doon, ipahayag mo kay Gog, prinsipe ng Magog. So yung mga nabanggit na bansa doon, yun yung kanilang old names. No? During the Bible, yun yung pangalan ng mga nation nila. Pero ayon sa mga Bible scholars, ito yung pangalan nila sa ngayon. So yung Persia, yun yung Iran. Kush, yun yung Ethiopian Sudan. Put, yun yung Libya. Gomer, Togarma, yun yung Turkey. Magog, yun yung Russia. Ito hindi sigurado, ito yung Russia. And sinasabi ni Papa, dati, it's about the European Union. And Israel, of course, is Israel. So, ang sabi ng Panginoon, bago siya bumalik, magkakaroon ng gera between these countries, Israel, Iran, and so on. Nakikita natin yung Iran at Israel, naglalaban na sila. By the way, just sa mga nakikinig, hindi natin tinatolerate ang gera, ang digmaan, and hindi rin natin kinakampihan blindly ang Israel. So, pero, kasi may mga consequences lahat, nangyayari, magkakaroon talaga ng gera, and sinabi na ng Panginoon na magkakaroon ng gera. So, yun yung malungkot na dahilan. Pero, yung gera na yun, pala, is part yun ng prophecy bago bumalik ang Panginoon. Okay. Ano pa yung sign? Ang temple sa Jerusalem. Sabi sa 2 Thessalonians 2 verse 3 to 4, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Mamaya na nating pag-usapan kung sino yung siya. Pero just to summarize, yun yung tinatawag nilang Antichrist. Pero sabi doon, uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Focus muna tayo sa templo ng Diyos. So, isa sa mga sign na nakalagay sa Bible is si Antichrist daw, papasok siya sa templo ng Diyos. Tapos, uupo siya doon at sasabihin niya na siya ang Diyos, siya ang sambahin. Pero ngayon ba meron ng templo ang Israel? Meron na bang third temple na nakatayo? Realistically, walang nakatayong third temple. So, itong sign na to is isa sa mga aabangan nating sign. So, sinasabi na natin to ngayon para di na tayo mabigla. Kasi kapag kasi nangyari na, halimbawa ngayon, pinag-aaralan natin na magkakaroon ng giyera sa Iran tsaka sa Iraq, nasasama yung ibang mga karatig bayan. Since nangyayari na ngayon, pwede natin sabihin, kaya mo lang sinasabi yan kasi nangyari na eh. Pero ito, yung sa mga abangan natin, darating yung panahon, since ang prophecy, upo si Antichrist sa loob ng templo ng Diyos, ibig sabihin dapat merong templo. Ngayon, walang templo. So, ang isa sa dahilan kung bakit walang templo is dahil yung pinaniniwala ang pinagtatayuan ng templo sa Bible is may ibang nakatayo, which is yung Dome of Rock. So, since nakatayo doon ang Dome of Rock, hindi nila pwedeng gibain yun. Kasi gera talagang sobrang lala na ng gera ang mangyayari doon. Kaya, hindi nila matayo-tayo. Pero alam niyo ba, since high school ako, in college ako, sinasabi na ni Papa na nakahanda na ang mga materials ng templo. So, tingnan natin yung mga halimbawa. Yung golden menorah, ayun yung lampstand sa templo. Yung mga damit ng high priest na andun na, nakahanda na rin. Yung may 12 stones and priestly clothing, yung mga sinusuot ng pari sa Old Testament, nakahanda na rin. Yung mga temple vessels, yung mga incense, altar, trumpets, instrument, ritual utensils, nakahanda na rin sila. Yung may training na rin ng mga priest ulit sa Levites. And then ito, yung isang inahanda nila, meron na yung red heifer. Hindi ko na kung tama yung basa ko. Pero sa Bible, sa Tagalog version yun yung pulang baka. So ito yun, no? Pulang baka. So sa Old Testament, makita natin may special na hayop na inihahandog. Yun yung red heifer, pulang baka. So for some time, wala yung Israel nito. Pero lately, meron na ulit silang ninunurture na pulang baka. Kasi sa Old Testament, itong hayop na to specifically, yung commanded na i-offer. So ngayon, meron na rin silang cultivation, meron na rin silang baka. Actually, I remember back then, may mga sinashare si Papa ninyo sa articles na yung mga gamit ng templo,
ready na eh. Basta magkaroon lang sila ng permiso na itayo yung temple ulit, matatayo nila eh, within, hindi ko alam, months, years, pero yung mga structure, ready na lang, mabilisan na lang. Pero ang mahalaga, dapat, merong templo. Okay. Tapos, papatuloy natin, no? Yung iba pang mga signs. Daniel 9 verse 27, sabi doon, ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasakulam-sakulam na kalapastanganan, mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So, i-summarize ko na lang kasi mula sa iba't ibang verses, and sabihin niyo na lang kung may mali akong alala, mali akong interpretation, and may iba-iba rin gusto tayong interpretation, lalo na kung pre-trib, mid-trib, post-trib, pero ito yung aking pagkakaintindi, pagkakaunawa, no? Si Antichrist, papasok siya sa eksena sa Israel para magkaroon ng pansamantalang kapayapaan. So, yung kapayapaan na yun, sabi dito, is isang linggo. Pero ang sabi ng Bible scholars, yung 7 days na to is prophetic days, which is actually 7 years. So, sabi doon, kalahating linggo, which means 3.5 years. 3.5 years ng kapayapaan and then 3.5 years ng kalapastanganan. So, ito pa yung mga ibang verses, no? Sa Pahayag 13 verse 5, 42 buwan. 3.5 years yun. Sa Pahayag 12.6, 1,260 days. 3.5 years din yun. So, ito, no, yung signs. Si Antichrist, napasok sa eksena ng 3.5 years, mangangako siya ng kapayapaan sa Israel. May peace and covenant. Actually, yung paniniwala is siya pa yung gagamitin para maitayo ulit yung templo. So, kumbaga, ngayon, imposible maitayo yung templo kasi nga meron daw Dome of Rock. Pero, ang paniniwala ng mga scholars is si Antichrist yung gagamitin para mapayagan yung Israel ay tayo ulit yung third temple. So, magkakaroon ng 3.5 years ng kapayapaan. Kapag nabuo na yung templo sa gitna, 3.5 years, papasok si Antichrist sa nabuong templo. Tingnan natin kung nagiging yung verse, no? Ito. Papapasok sa templo, tapos dun magsisimula yung 3.5 years ng tribulation period. So, kasi post-trib yung ating paniniwala. So, ito pa yung ibang mga details patungkol doon, no? Sa Pahayag 13 verse 3, sabi doon, ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na nakakamatay. Ngunit ito'y gumaling na mga ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. Sa Revelations, ginagaya nila yung ginagaya ni Antichrist yung Father, Son, and Holy Spirit, Trinity. So, mayroon din silang Trinity ng halimaw. So, describe siya sa Revelations as halimaw. No? Tapos, parang ginagaya rin niya yung resurrection ni Jesus Christ. Diba si Jesus Christ namatay sa krus, pero muli siyang nabuhay. So, parang may reenactment, pero this time si Antichrist yung gagawa nun. Meron siyang parang sugat na nakakamatay, pero bigla siyang gumaling sa himala. Nakita ng buong mundo yun. Therefore, naniwala silang si Antichrist ay ang Messiah o si Kristo. Tapos, ito na yung kanina. Buo na yung templo, itinaas niya kayang sarili, tapos yung 3.5 years, kakalabanin ang lahat ng kinikilala ng Diyos at sinasamba ng mga tao. Upo sa templo ng Diyos. So, ibig sabihin, papasok sa temple ni God na buo na, uupos doon sa trono ng Diyos, tapos paglabas niya, i-announce niya, ako ang Diyos. So, yun yung sign, no? Mukha siyang mukhang crazy, mukha siyang anime, mukha siyang pelikula lang, no? But only time will tell. Ako, personally, I'm hoping na hindi sa generation natin. Pero at least kung mangyari siya, alam natin na sinabi na yun ng Bible, hindi na tayo mabibigla. Sabi sa Matthew 24, verse 15 to 21, kapag nakita niyang magaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan na tinutukoy ni Propeta Daniel, related yun dito, unawain ng babasa, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa punta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at nagpapasuso. Ipanalangin ninyo, inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng papamahinga, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga ito ay magdaranas ng matinding kapagkitaan hindi pa nararanasan mula ng likhi ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan, ay tinatawag na Great Tribulation Period. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang araw na iyon, walang tao maililigtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. So therefore, ang sinasabing sign doon, kapag si Antichrist, pag may templo na, after 3.5 years, pag si Antichrist pumasok na sa templo at in-announce na ako ang Diyos, sabi doon, mga Kristiyano, mga naniniwala sa Panginoon, tumakas na kayo.
Kasi doon magsisimula ang Great Tribulation period. Uusigin ng Diablo na Antichrist ang mga Kristyano. So sabi dito, yung huling sign ang tatak ng halimaw sa payag 13 verse 16 to 17. Lahat ng tao ay pinatatlakan sa kanang kamay o sa noo at walang makabibili o makapagbenta kung wala siyang tatak. So I remember back in the prayer meetings, ito yung mga topic. Na-discuss na nga yung Bitcoin in that moment eh. Sabi ni Papa, baka magkaroon ng isang currency lang para makontrol ni Antichrist yung economy. Pati yung mga QR code, pati yung mga CRFC chip. Hindi kasi natin alam kung literal eh. Tatangka ba talaga sa kanang kamay, sa noo? Or is it digital? Is it ine-embed na chip para makabili ka? QR code ba para makapagbayad ka? Parang sa mga cards. So hindi natin alam. Pero ang alam natin, kapag nagsimula na yung Great Tribulation period, kukontrolin na ni Antichrist yung economy. At kapag wala tayong tatak ng 666, hindi tayo makakabili. So yun yung warning. Pero tayong mga Kristyano, dapat hindi tayo magpatak doon. So ang bigat pala, no? Actually, ang bigat, no? Ayoko siyang i-walk through ng ganito kabilis kasi sobrang niyang magre-raise ng maraming questions. Pero sa mga nangyayari ngayon, it's a good review na merong huling panahon. Pero ang mahalaga, ano yung tugon natin bilang mga Kristyano? Ano yung dapat nating matutunan? Simple lang. Una, maging mapamasid tayo. Huwag tayo mag-backslide. Diba? Mag-pray tayo. Pag-pray natin yung nangyari, ang gera sa Israel. Pag-pray natin, actually, magkaroon ng world peace. Sana walang gera. Kasi may mga nadadamay din na innocent people. Sana kahabagan tayo ng Diyos. Although, mangyayari talaga siya kasi nakaprophesy siya. Pero ang role lang natin as Christians is mag-pray. And kapag nakita natin na nangyayari na siya, mag-share na tayo ng share ng gospel actually ngayon pa lang. And syempre, ang pinaka-conclusion natin, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Sa lahat ng to, sa lahat ng mga nangyayari, walang katiyakan ng buhay. Hindi natin alam kung mabuhay pa tayo bukas, kung papasabog na tayo ng nuclear bomb bukas. Pero ang sigurado natin, ang mapanghawakan na natin, sa dulo is ang faith natin. Yung mga material things na meron tayo, magandang bahay, magandang sasakyan, magandang edukasyon, magandang trabaho, lahat na yung mawawala. Pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay mananatili. So, ang application natin is bigyan mo ang Panginoon. Actually, nakakatuwa kasi, di ba kanina sabi ko, may nag-prepare na yung temple, last science, and then may nakita akong isang YouTuber na ang calling niya is buuin ulit yung harp sa Israel. So, naalala niyo si David nagpa-play siya ng harp. And sa kanyang vlog, panoorin niyo na lang, meron siyang mahabang paliwanag. Meron silang napansin yung asawa niya and then yung ilang mga scholars na related sa music. May mga napansin silang symbol sa Bible. Ito yung mga halimbawa ng symbol sa Bible na hindi siya yung usual na punctuation sa Israel na itong mga tuldok na to. So, itong mga to, may nakakita dyan na isang music scholar. And then sabi niya, wait, parang pamilya sa akin ng mga symbol na to. And then eventually, itong mga symbol na to, na all throughout nakasulat sa Old Testament. Ang theory niya, it may be true or not, we'll never know, only God will know. Pero, it's not impossible kasi si Lord yung sumulat ng Bible. Pero interesting, na itong mga symbol na to, sinasabi, ang suggestion niya, ito ay possible na musical notes. So, gumawa sila ng scale, minap nila yung mga scale na to, nakita nila yung scale na nakasulat sa Bible. And then, ang isang example nila is yung the Shema. Hear Israel, Deuteronomy 6 verse 4, mula sa totoong tono raw ng Bible. So, totoo or hindi, okay lang. Pero ang mahalaga, ang lesson natin dito, is may mga paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon and yung message mismo ng kanta. So, dito tayo magtatapos. Panoorin nyo itong video na to and then siguro, ito na rin yung closing song natin kasi dami ko sinabi. So, mag-pray muna tayo bago nyo panoorin yung song. Lord, maraming salamat sa pagkakataon po ito na binigay mo sa amin. Tulungan po kami na matutunan na ang dapat namin matutunan. Panginoon, makapaganda sa iyong pagbabalik. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, everybody. I am so excited. I'm here with Michael David. Him and his wife support Messianic Jews. They're doing incredible things around the world related to the restoration of the harp. Now, you're going to play something for us right now that's really unique because it's actually the notes that are found in Scripture. He's got the harp right here. They're actually the notes that are found in Scripture.
And this is what it would have sounded like back then. They would have been playing harps, and it would have sounded like That's this. correct. And in the Tanakh, from Genesis all the way to Malachi, there are Hebrew characters that are the the consonants, and that's how Hebrew works. Okay. Then there are little dots that indicate the vowels, so you know what the vowel sound you should be saying. But then, in addition to that, and when my wife was in Hebrew school, she saw these little extra markings. They weren't the vowel pointings, and she came to her teacher and she said, "What are these marks? How are you supposed to interpret those?" And they're called cantillation pointing or trope. And these markings have been there all along in plain sight. And the rabbis who sing, who are called cantors, they specifically say, well, these are more like punctuation marks. But awful lot of punctuation marks to try to explain. it doesn't make It sense. doesn't make sense. And so there was a musicologist named Suzanne Hayek Ventura who made it her life's work to study this out and say, no, could perhaps be real notes. Wow. And she discovered what the scale was, and it sounds like this. Doesn't that sound It Hebraic? sounds pretty Hebrew to me. It is, and on all that Hebraic sound, it sort of comes from that Middle Eastern tonal scales. And so this is very sound scholarly work that she did. And so now it's possible for us to look back. It's like kind of like archaeology, but only for music. For music. Okay, let's go. Forensic, going back and hearing the real tones that were there because it's in there. Now, there are other people who are doing some strange things, playing harp and playing notes. That this is not that. This is the real playing of the sound of the original scale and what King David and even Moses knew music. And So they would know this too. so they would know this tune. If we took a time machine and went back there, this is what it would sound Okay, like. take us back there, Michael. This is the most important scripture in the whole Bible. Says Yeshua, Jesus, that you should love the Lord your God with all your heart and all your soul. So I'm going to start with the actual Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. The Lord is one. And then I'm going to add in a little bit at the end, which is sort of my take it on it. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. And the translation works with it as well. Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai. You shall love the Lord your God with all your heart. You shall love the Lord your God with all your soul. You shall love the Lord your God with all your strength. You shall love the Lord your God with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai. Michael, you are a history maker. We're so proud of what you're doing around the world, and we look forward to having a harp school in one of the countries we've been to or are going to. Get ready. You're seeing the restoration of the harp in these last days. Thank you so much, Michael, for joining in this beautiful atmosphere. Indeed.